Sa paanan ng isang malawak na kabundukan sa lalawigan ng Samar ay naroon ang isang maliit at halos nakalimutang baryo. Napapalibutan ito ng matatayog na punong kahoy, malinaw na batis at malalawak na palayan. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may isang alamat na matagal nang ibinubulong ng matatanda sa kanilang mga apo. Ayon sa kanila, may isang lumang bahay kubo sa gitna ng kagubatan na hindi basta nakikita ng kahit sino. Tanging ang mga taong may mabuting puso at dumaranas ng matinding pagsubok ang maaaring matagpuan ang bahay na iyon. Marami nang nagtangkang hanapin ito dahil sa paniniwalang nagtataglay ito ng mahiwagang kapangyarihan, ngunit walang nagtagumpay. Hindi alam ng marami kung sino ang tunay na may-ari ng mahiwagang bahay kubo. Sa kabilang dako ng bansa ay naglalakad ang mag-asawang sina Mateo at Lina. Ilang taon na silang palaboy matapos silang mawala ng tahanan dahil sa isang malakas na bagyo. Tinangay ng rumaragasang baha ang kanilang maliit na kubo, pati ang kanilang taniman at mga alagang hayop. Mula noon ay kung saan-saan na lamang sila napapadpad. Sa bawat baryong kanilang dinaraanan ay naghahanap sila ng pagkakakitaan. Minsan ay tumutulong si Mateo sa pagbubuhat ng mga sako ng palay. Kung minsan naman ay nagpuputol siya ng kahoy kapalit ng kaunting pagkain. Si Lina na may naglalabada o tumutulong sa pagluluto kung may nangangailangan. Ngunit hindi araw-araw ay may taong handang tumulong. May mga pagkakataong buong araw silang walang makain. Sa kabila ng lahat, hindi sila nawalan ng pag-asa. Balang araw magkakaroon din tayo ng sariling tahanan, sabi ni Mateo habang magkahawak sila ng kamay sa gitna ng mahabang daan. Ngumiti lamang si Lina. Kahit maliit lang basta kasama kita. Iyon lamang ang pangarap nilang dalawa. Isang hapon ay nagsimulang kumulimlim ang kalangitan. Unti-unting lumakas ang hangin. Nagtipon ang makakapal na ulap hanggang tuluyang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naku, Mateo! Wala tayong masisilungan. Halika, baka may kubo sa unahan. Tumakbo silang mag-asawa habang basang-basa sa ulan. Maya-maya'y napansin nila ang isang makitid na daan papasok sa kagubatan. Hindi nila yon napansin kanina. Para bang bigla na lamang itong lumitaw. May landas dito. Hindi kaya mapanganib? Wala na tayong ibang pagpipilian. Nagpatuloy sila. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran ay lalong nagiging kakaiba ang paligid. Huminto ang malakas na hangin. Naging banayad ang ulan. Unti-unting lumiwanag ang paligid kahit makapal pa rin ang ulap. Napatingin si Lina. Mateo, napansin mo ba? Ano yon? Hindi na tayo nababasa. Tumingala sila. Nakabukas pa rin ang langit. Malakas pa rin ang ulan sa paligid. Ngunit tila may isang di nakikitang bubong na nakatakip sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila, hindi nila maipaliwanag ang nangyayari. Nagpatuloy sila hanggang sa makita nila ang isang maliit, ngunit napakagandang bahay kubo. Malinis ang bakuran. Namumulaklak ang iba't ibang halaman. May mga paru-parong lumilipad. May malinaw na batis na dumadaloy sa gilid nito. Hindi man lamang maputik ang paligid kahit katatapos lamang ng malakas na ulan. Napahinto si Mateo. May tao kaya rito?
Lumapit siya sa pintuan. Kumatok, walang sumagot. Muli siyang kumatok. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahang bumukas ang pintuan. Isang matandang magsasaka ang lumabas. Maputi na ang buhok nito. Mahaba ang balbas, ngunit napakaliwanag ng kanyang mga mata. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Pasensya na po sa abala. Kami po'y naligaw at wala po masisilungan. Ngumiti ang matanda. Alam kong darating kayo. Nagulat ang mag-asawa. Po, halina kayo. Kanina pa kayo hinihintay ng bahay na ito. Hindi nila naunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit dahil sa kabaitan ng matanda ay pumasok sila. Pagpasok pa lamang ay agad silang namangha. Simple lamang ang kubo sa labas, ngunit sa loob ay napakaluwang. May malaking hapagkainan, may maayos na silid, may kusinang puno ng sariwang gulay at prutas. May mga tapayang puno ng bigas, may mga banga ng malinis na tubig, na panganga si Lina. Akala ko po maliit lamang ang bahay. Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay siyang tunay. Pinaupo niya ang mag-asawa. Maya-maya'y naghain siya ng mainit na kanin, inihaw na isda, sariwang gulay, at mainit na sabaw. Napalunok si Mateo. Hindi po namin alam kung paano kayo mapapasalamatan. Kumain muna kayo. Hindi na sila nag-atubili. Matagal na silang hindi nakakain ng ganoon kasagana. Habang kumakain sila ay tahimik lamang na nakatingin ang matanda. Para bang matagal na niya silang kilala. Matapos silang mabusog ay nagsimula silang magkwentuhan. Nandito na po ba kayo noon pa man? 3 dekada na. Mag-isa lang po kayo? Oo. Wala po ba kayong pamilya? Napangiti ang matanda. Ang lahat ng nangangailangan ay nagiging pamilya ko. Hindi na siya nagsalita pa. Pagsapit ng gabi ay lalo pang naging mahiwaga ang paligid. Sa labas ng kubo ay nagsimulang magsipagliwanag ang libo-libong alitap-tap. Ngunit hindi iyon pangkaraniwang mga alitap-tap. Mas maliwanag ang kanilang liwanag. Mistulang mga bituin na bumaba mula sa kalangitan. Napatingin si Lina sa bintana. Napakaganda! Habang pinagmamasdan niya ang kagubatan, ay napansin niyang tila may mga aninong naglalakad sa malayo. Hindi sila tao, hindi rin hayop. Mistulang mga nilalang na gawa sa liwanag. Mabilis ding naglaho ang mga ito. Kinabahan siya. Lumapit ang matanda. Huwag kang matakot. Ano po sila? Mga tagapagbantay. Tagapagbantay? Binabantayan nila ang bahay na ito sa loob ng napakaraming taon. Hindi na muling nagtanong si Lina. May kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Bago sila matulog ay binigyan sila ng matanda ng isang silid. Malambot ang higaan. Mabango ang mga kumot. Habang nakahiga si Mateo ay bumulong siya sa kanyang asawa. Pakiramdam ko, may lihim ang bahay na ito. Oo. Pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ko ligtas tayo. Napangiti si Lina. Marahil ay hindi aksidente ang pagpunta natin dito. Sa labas ng kubo ay muling lumiwanag ang buong kagubatan.
Unti-unting umihip ang malamig na hangin. Sa tuktok ng bahay kubo ay kumislap ang isang kakaibang gintong liwanag na tila may ipinahihiwatig na malaking hiwagang naghihintay sa mag-asawang sina Mateo at Lina. Madaling araw pa lamang ay nagising na sina Mateo at Lina sa banayad na huni ng mga ibon. Nang buksan nila ang bintana ng kanilang silid, bumungad sa kanila ang isang napakagandang tanawin. Ang manipis na hamog ay nakabalot sa mga puno habang ang mga sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Ang malinaw na batis sa tabi ng bahay kubo ay kumikislap na tila may mga mumunting diamante sa ibabaw ng tubig. Napangiti si Lina. Parang panaginip ang lugar na ito. Tumango si Mateo. Kung maaari lang, ayoko nang umalis dito. Paglabas nila ng silid ay nakita nilang wala na ang matandang magsasaka sa loob ng bahay. Maayos na nakahain sa mesa ang mainit na almusal. Kanin, sariwang prutas, pinakuluang kamote at mainit na salabat. May isang maliit na sulat na nakapatong sa mesa. Mag-almusal muna kayo. Nasa bukirin ako. Huwag kayong mag-alala. Dito, ang bawat taong may mabuting puso ay ligtas. Nagkatinginan ang mag-asawa. Kakaiba talaga siya, sabi ni Lina. Matapos silang kumain ay napagpasyahan nilang hanapin ang matanda upang tumulong sa gawain. Tinahak nila ang landas sa likuran ng bahay kubo. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang malawak na bukirin. Namangha sila sa kanilang nakita. Luntian ang mga palay kahit hindi pa panahon ng anihan. Ang mga punong mangga ay hitik sa bunga. Ang mga gulayan ay sariwa at malulusog. Walang bakas ng peste o tuyong halaman. Sa gitna ng bukirin ay abala ang matandang magsasaka sa pag-aararo gamit ang isang lumang kalabaw. Lumapit si Mateo. Tay, tutulungan ko na po kayo. Ngumiti ang matanda. Kung nais mong tumulong, gawin mo iyon ng buong puso. Kinuha ni Mateo ang araro at nagsimulang magtrabaho. Ngunit ilang sandali pa lamang ay napansin niyang napakadaling bungkalin ng lupa. Hindi ito matigas tulad ng ibang bukirin na kanyang napagtrabahuhan noon. Samantala, si Lina naman ay tumulong sa pagdidilig ng mga gulay. Habang dinidiligan niya ang mga ito, ay tila lalong sumisigla ang bawat halaman. Sa loob lamang ng ilang minuto ay may mga bulaklak ng namukadkad at may mga bungang biglang nahinog. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tay, paano nangyari ito? Ngumiti lamang ang matanda. Kapag ang kalikasan ay inaalagaan ng may paggalang at pagmamahal, ibinabalik nito ang kabutihan ng higit pa sa inaasahan. Hindi na sila nagsalita. Pagsapit ng tanghali ay natapos ang kanilang gawain. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking punong balete, ay may dumating na isang matandang babae. Punit-punit ang kanyang damit at halatang pagod na pagod sa paglalakad. Nakikiusap po, maaari ba akong makahingi ng kahit kaunting pagkain? Hindi nag-atubili si Lina. Agad niyang kinuha ang baon nilang tinapay at prutas. Ito po, nanay. Sana po ay makatulong. Nagpasalamat ang matanda at ngumiti ng napakalawak. Maya-maya'y tila kumislap ang kanyang mga mata bago siya dahan-dahang naglakad palayo. Napansin iyon ni Mateo. Tay,
Parang kakaiba ang matandang iyon. Tumango ang magsasaka. Sa kagubatang ito, hindi lahat ng nakikita ay karaniwang tao. Bumalik sila sa bahay kubo bago lumubog ang araw. Habang naghahapunan, ay nagsimulang magsalita ang matanda. May nais akong sabihin sa inyo. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Ang bahay na ito ay hindi pangkaraniwang tahanan. Maraming taon na itong pinoprotektahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Napalunok si Lina. Kaya pala may nakita kaming mga nilalang kagabi. Hindi sila masasama. Pinoprotektahan nila ang lugar na ito laban sa mga taong sakim. Tay, bakit po kami nakapasok dito? Matagal na natahimik ang matanda bago sumagot. Dahil pinili kayo ng bahay. Nagulat ang dalawa. Ako po, kami? Oo, hindi namin maintindihan. Ang bahay na ito ay sumusubok sa puso ng bawat taong dumarating. Marami na ang nagtangkang hanapin ito upang yumaman. Ngunit hindi nila ito nakita. Kayo ay dumating walang hinihinging kayamanan. Ang tanging hiniling ninyo ay masisilungan. Napayuko si Mateo. Totoo po iyon. Dahil doon, binuksan ng bahay ang kanyang pintuan. Kinagabihan ay muling nagsimulang kumislap ang buong paligid. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kakaibang tunog na nagmumula sa kagubatan. Parang may mabibigat na yabag. Unti-unti itong lumalapit. Napatingin ang matanda sa labas. Naging seryoso ang kanyang mukha. Tila dumating na ang unang pagsubok. Biglang tumahol ang aso sa labas ng bahay. Kasabay nito ang malakas na pag-ihip ng hangin. May isang malaking aninong tumigil sa harap ng bakuran, habang ang mga alitap-tap ay sabay-sabay na naglaho sa dilim. Naghari ang katahimikan sa loob ng bahay kubo habang nakatitig sina Mateo, Lina at ang matandang magsasaka sa pintuan. Ang malalakas na yabag sa labas ay unti-unting huminto kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin na tila may dalang kakaibang babala. Muling tumahol ang aso. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ito galit. Para bang nagbibigay ito ng babala sa mga nasa loob ng bahay. Dahan-dahang tumayo ang matandang magsasaka. Huwag muna kayong lalabas. Tay, sino po ang naroon? Tanong ni Mateo. Hindi ko pa alam. Ngunit anuman iyon, hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Makalipas ang ilang sandali ay may marahang katok na narinig. Tok! 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 Hindi ito malakas, ngunit sapat upang magbigay ng kaba sa sino mang makarinig. Lumapit ang matanda sa pintuan at marahang binuksan ito. Sa kanilang pagtataka ay isang matandang lalaki lamang ang nakatayo sa labas. Basang-basa siya sa ulan at halos hindi na makatayo sa sobrang pagod. Nakikiusap po, maaari ba akong makituloy kahit ngayong gabi lamang? Agad na naalala ni na Mateo at Lina ang sarili nilang kalagayan noong nakaraang gabi. Hindi na sila nagdalawang isip. Tay, papasukin na po natin siya, sabi ni Lina. Tahimik na tumango ang matandang magsasaka. Halika, pumasok ka. Pagpasok ng matanda, ay agad siyang pinaupo ni Lina at binigyan ng tuyong damit.
Si Mateo naman ay naghain ng mainit na pagkain. Napaluha ang matandang panauhin. Maraming salamat. Akala ko'y mamamatay na ako sa lamig. Kumain muna po kayo, wika ni Mateo. Habang kumakain ang matanda, ay lihim na pinagmamasdan siya ng may-ari ng bahay kubo. Nang matapos ang hapunan ay nagsalita ito. Mateo, Po? Kung ikaw ang may huling mangkok ng pagkain at may isang gutom na dumating, ano ang gagawin mo? Hindi nag-atubiling sumagot si Mateo. Ibibigay ko po sa kanya. Mas mahirap ang walang pag-asang makakain kaysa ang magtiis ng isang gabi. Ngumiti ang matandang magsasaka. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lina. At ikaw? Kahit kaunti lang ang mayroon kami, mas magaan pong matulog kapag alam naming may ibang taong nabusog. Biglang lumiwanag ang apoy sa pugon. Kasabay nito ay kumislap ang buong bahay kubo. Nagulat ang mag-asawa. Unti-unting tumayo ang matandang panauhin. Ngunit sa kanilang pagtataka, nawala ang kanyang kulubot na mukha. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Nagsuot siya ng maputing kasuotan na tila yari sa liwanag. Nagliliwanag ang kanyang buong katawan. Napaluhod sina Mateo at Lina sa matinding pagkamangha. Maraming taon ko nang sinusubok ang mga taong dumarating sa kagubatang ito, sabi ng mahiwagang nilalang. Ang iba ay itinaboy ako. Ang iba na may ipinagkait-kait ang kaunting pagkain. Ngunit kayong dalawa ay nagbigay ng walang hinihinging kapalit. Yumuko ang mag-asawa. Wala po kaming espesyal na ginawa. Iyan mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat kayong pagpalain. Inilabas ng mahiwagang nilalang ang isang maliit na supot na yari sa lumang tela. Iniabot niya ito kay Mateo. Mga buto lamang ang laman nito. Nagpasalamat si Mateo kahit hindi niya alam kung ano ang halaga ng mga iyon. Ngumiti ang mahiwagang nilalang. Itanim ninyo ang mga butong ito sa pagsikat ng unang araw, ngunit tandaan ninyo, huwag kayong maging sakim sa anumang biyayang matatanggap ninyo. Pagkasabi nito ay unti-unti siyang naglaho na parang hamog na tinangay ng hangin. Nabalot ng katahimikan ng buong bahay. Napatingin sina Mateo at Lina sa matandang magsasaka. Tay, sino po siya? Isa siyang tagapagbantay ng kagubatang ito. Sinusubok niya ang puso ng bawat taong humihingi ng tulong. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo ang tatlo sa isang maliit na bakanting lupa sa likod ng bahay kubo. Maingat na itinanim ni Mateo ang mahiwagang mga buto. Pagkatapos ay diniligan ito ni Lina. Lumipas lamang ang ilang sandali. Biglang nanginig ang lupa. Unti-unting umusbong ang maliliit na halaman. Sa loob lamang ng ilang minuto ay naging malalaking punong hitik sa mga gintong bunga ang mga ito. Hindi makapaniwala ang mag-asawa. Ngunit habang namamangha sila, napansin ng matandang magsasaka ang isang pares ng matang lihim na nagmamasid mula sa masukal na kagubatan. May ibang tao na nakakita sa mahiwagang mga puno at nagsimula ng mabuo sa kanyang puso ang matinding kasakiman. Lumipas ang ilang araw matapos mamunga ang mga mahiwagang puno. Hindi nagbago ang pamumuhay ni Mateo at Lina. Patuloy pa rin silang gumigising ng maaga upang tumulong sa matandang magsasaka sa pag-aararo, pagdidilig ng mga gulay at pag-aalaga sa mga hayop. Hindi nila pinipitas ang mga gintong bunga
ng walang dahilan. Tanging ang mga nahuhulog ng kusa ang kanilang kinukuha. Kapag may nagugutom na manlalakbay na napapadaan sa kagubatan, pinapakain nila ito. Kapag may sakit, binibigyan nila ng bunga at malinis na tubig mula sa mahiwagang batis. Habang lalo silang nagiging mapagbigay, lalo namang dumarami ang mga bunga ng mahiwagang mga puno. Napansin yon ng matandang magsasaka. Tandaan ninyo, sabi niya, ang biyayang ibinabahagi ay lalong dumarami, ngunit ang biyayang ikinukubli dahil sa kasakiman ay mabilis na nawawala. Tumango sina Mateo at Lina. Hindi nila pinangarap ang kayamanan. Ang tanging nais nila ay magkaroon ng payapang buhay. Ngunit may isang taong lihim na nagmamasid sa kanila. Si Don Arturo, isang mayamang mangangalakal mula sa kalapit na bayan. Ilang araw na niyang sinusundan ang mga usap-usapan tungkol sa mahiwagang bahay kubo at sa mga punong namumunga ng ginto. Hindi siya naniniwala noong una. Ngunit nang makita niya mismo ang mga kumikislap na bunga sa gitna ng kagubatan, namilog ang kanyang mga mata. Kung mapasa sa kamay ko ang mga punong iyon, bulong niya, ako na ang magiging pinakamayamang tao sa buong lalawigan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay kubo kasama ang ilan niyang tauhan. Magalang siyang kumatok. Binuksan ni Mateo ang pintuan. Magandang araw po. Magandang araw rin, sagot ni Don Arturo habang nakangiti. Nabalitaan kong napakabait ninyo sa mga naglalakbay. Maaari ba kaming makapagpahinga rito? Agad silang pinatuloy ni Mateo at Lina. Pinakain at pinainom tulad ng ginagawa nila sa lahat ng panauhin. Tahimik lamang na pinagmamasdan ng matandang magsasaka ang mga ngalakal. Habang naghahapunan ay palihim na sinusulyapan ni Don Arturo ang likod ng bahay. Napansin niyang naroon ang mga mahiwagang puno. Mas lalo siyang nainggit. Nang sumapit ang gabi at mahimbing nang natutulog ang lahat, palihim siyang bumangon. Dala ang isang malaking sako, nagtungo siya sa likod ng bahay. Isa-isa niyang pinitas ang mga gintong bunga. Ngunit sa sandaling inilagay niya ang unang bunga sa kanyang sako, biglang nawala ang kinang nito. Naging ordinaryong bunga lamang ito. Sinubukan niyang pitasin ang iba. Lahat ng ito ay naging karaniwang prutas. Nagulat siya. Ano ang nangyayari? Maya-maya'y nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Kumikislap ang mga alitap-tap sa paligid. Unti-unting lumitaw ang mga mahiwagang tagapagbantay ng kagubatan. Napaatras si Don Arturo sa matinding takot. Kasabay nito ay dumating ang matandang magsasaka. Tinalikuran mo ang kabutihan at pinili ang kasakiman. Napayuko ang mga ngalakal. Hindi ko sinasadya. Hindi aksidente ang kasakiman. Tahimik ang buong paligid. Makalipas ang ilang sandali ay lumuhod si Don Arturo. Patawarin ninyo ako, nasilaw ako sa kayamanan. Tumingin ang matandang magsasaka kina Mateo at Lina. Kayo ang magpapasya. Nagkatinginan ang mag-asawa. Lumapit si Mateo kay Don Arturo at iniabot ang kanyang kamay. Kung tunay ang pagsisisi mo, bumangon ka. Napatulo ang luha ng mga ngalakal. Pangako,
magbabago na ako. Sa sandaling iyon ay muling kumislap ang mga bunga sa mga puno. Ngumiti ang matandang magsasaka. Iyan ang tunay na hiwaga ng bahay na ito. Hindi nito pinarurusahan ng taong nagsisisi. Binibigyan nito ng pagkakataong magbago. Mula sa likod ng punong balete ay muling lumitaw ang isang mahiwagang liwanag. May panibagong nilalang na paparating. Mas maliwanag ito kaysa sa mga nauna. At tila may dala itong isang lihim na tuluyang magbabago sa kapalaran ni Mateo at Lina. Tahimik na naglaho ang malamig na hangin habang ang mahiwagang liwanag ay unti-unting lumapit sa bahay kubo. Ang buong kagubatan ay tila nabalot ng gintong sinag. Ang mga dahon ng mga puno ay marahang kumaluskos at ang mga ibon ay nagsimulang umawit kahit kalaliman na ng gabi. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang diwata. Nakasuot siya ng kasuotang tila hinabi mula sa mga sinag ng buwan. Ang mahaba niyang buhok ay kumikislap na parang mga hibla ng ginto. At sa bawat hakbang niya ay may mga bulaklak na sumusulpot sa lupa. Napayuko sina Mateo, Lina at maging si Don Arturo. Ngumiti ang diwata. "Huwag kayong matakot." Lumapit siya sa matandang magsasaka. "Matagal mo nang inalagaan ang bahay na ito." Tumango ang matanda. Panahon na upang malaman nila ang katotohanan. Napatingin sina Mateo at Lina. "Hindi lamang ako isang ordinaryong magsasaka," wika ng matanda. "Maraming taon na akong hinirang bilang tagapagbantay ng mahiwagang bahay kubo. Ang bahay na ito ay nilikha upang maging kanlungan ng mga taong may tapat na puso." Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Sa loob ng napakaraming taon ay marami nang dumating dito. Ang iba ay naghahanap ng kayamanan. Ang iba na may naghahanap ng kapangyarihan. Ngunit kakaunti lamang ang dumating na ang tanging hiling ay mabuhay ng marangal. Napaluha si Lina. "Hindi po namin inakalang may ganito palang lugar." Lumapit ang diwata at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Ang kabutihan ninyo ang nagdala sa inyo rito." Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Arturo. "At ikaw," napayuko ang mga ngalakal. "Natuto ka na ba?" "Opo." Hindi kayamanan ang tunay na nagpapayaman sa tao, kundi ang pusong marunong magbahagi. Tumulo ang luha ni Don Arturo. "Simula ngayon ay gagamitin ko ang aking yaman upang tumulong sa mga mahihirap." Ngumiti ang diwata. Ang tunay na pagsisisi ay nakikita sa gawa, hindi sa salita. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na sisidlang yari sa kristal. Sa loob nito ay may malinaw na tubig na kumikislap na tila mga bituin. Ito ang tubig ng pagpapala. Inyong ibuhos ito sa batis bukas ng madaling araw. Ngunit tandaan ninyo, kapag ginamit ninyo ang biyayang ito para sa pansariling kasakiman, mawawala ang lahat ng hiwagang nasa bahay na ito. Sabay yumuko sina Mateo at Lina. "Nangangako po kami." Kinabukasan bago sumikat ang araw, nagtungo silang tatlo sa batis. Maingat na ibinuhos ni Lina ang mahiwagang tubig. Sa sandaling sumayad ito sa malinaw na agos, biglang kumislap ang buong batis. Unti-unting naging mas malinaw ang tubig.
Maya-maya'y nagsimulang lumapit ang iba't ibang hayop sa kagubatan. Mga usa, ibon, kuneho, at maging mga paru-paro. Tahimik silang uminom sa batis, walang takot. Parang alam nilang ligtas sila sa lugar na iyon. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang himalang iyon, may isang maitim na uwak ang mabilis na lumipad mula sa itaas ng kagubatan. Tumungo ito sa malayong bundok. Sa tuktok ng bundok ay nakatayo ang isang lalaking nakaitim na balabal. May malamig siyang ngiti habang pinagmamasdan ang mahiwagang liwanag na nagmumula sa bahay kubo. Sa wakas, natagpuan ko na rin ang bahay na matagal ko nang hinahanap. Mahigpit niyang hinawakan ang isang lumang tungkod na yari sa maitim na kahoy. Unti-unting umitim ang kalangitan sa kanyang paligid. At nagsimula ang isang panganib na hindi pa nararanasan ng mahiwagang bahay kubo sa loob ng maraming taon. Makalipas ang ilang araw, nanatiling payapa ang buhay sa mahiwagang bahay kubo. Araw-araw na tumutulong sina Mateo at Lina sa bukirin. Si Don Arturo naman ay bumalik sa kanyang bayan at tinupad ang kanyang pangako. Nagpagawa siya ng mga balon, namahagi ng pagkain sa mga mahihirap at tumulong sa mga magsasakang nawalan ng ani. Ngunit sa kabilang bundok ay may isang taong lihim na naghihintay. Siya ang lalaking nakaitim na balabal. Maraming taon na niyang hinahanap ang mahiwagang bahay kubo. Naniniwala siyang kapag nasakop niya ang lugar na iyon, mapapasa kanya ang kapangyarihang hindi kailanman mawawala. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang isang malaking uwak. "Ano ang nakita mo?" tanong niya. Tumilaok ang uwak at ikinumpas ang pakpak patungo sa kagubatan. Ngumiti ang lalaki. Hindi na magtatagal. Pagsapit ng gabi, isang makapal na ulap ang unti-unting bumalot sa kagubatan. Nagtaka ang mga hayop. Ang mga ibon ay nagsilipad palayo. Ang mga usa ay nagtago sa masukal na damuhan. Maging ang mga alitaptap ay tila nawala ang kanilang liwanag. Napansin niyon ng matandang magsasaka. May paparating. Lumabas sina Mateo at Lina. "Tay, bakit parang biglang nagbago ang paligid?" Hindi ito karaniwang dilim. May taong gumagamit ng maitim na kapangyarihan. Hindi nagtagal ay narinig nila ang mabibigat na yabag. Mula sa pagitan ng mga puno ay lumitaw ang lalaking nakaitim na balabal. May hawak siyang mahabang tungkod na yari sa maitim na kahoy. Malamig ang kanyang titig. "Sa wakas, nakita rin kita." Tahimik lamang ang matandang magsasaka. "Ano ang pakay mo rito?" "Naparito ako upang kunin ang bahay na ito. Hindi ito maaaring ang kinininuman." Ngumiti ang lalaki. Lahat ay maaaring mapasakamay ng taong may sapat na lakas. Bigla niyang itinama ang kanyang tungkod sa lupa. Isang malakas na ugong ang umaling-aungaw sa buong kagubatan. Nagsimulang manginig ang lupa. Nagbagsakan ang ilang tuyong sanga. Napaatras sina Mateo at Lina. Ngunit nanatiling matatag ang matandang magsasaka. Inangat niya ang kanyang lumang tungkod na yari sa kawayan. Sa pagdampi nito sa lupa ay agad na kumalat ang isang maliwanag na liwanag sa buong bakuran. Huminto ang pagyanig. Nagulat ang lalaking nakaitim. Hindi pa pala nawawala ang kapangyarihan ng bahay. "Hindi kailanman mawawala habang may mga taong tapat ang puso," sagot ng matanda.
Biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa mga puno ay lumitaw ang mga tagapagbantay ng kagubatan. Pinalibutan nila ang bahay kubo. Ngunit hindi natakot ang lalaking nakaitim. Sa halip ay ngumiti siya. Hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit babalik ako. Unti-unti siyang naglaho kasama ang makapal na ulap. Pagbalik ng katahimikan ay napansin ng matandang magsasaka ang isang maitim na bakas sa lupa. Napabuntong hininga siya. Hindi siya basta susuko. Lumapit si Mateo. Tay, tutulungan namin kayong ipagtanggol ang bahay. Ngumiti ang matanda. Darating ang araw na kakailanganin talaga ng bahay ang inyong katapangan. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-asawa, isang kakaibang panaginip ang dumating kay Lina. Nakita niya ang mahiwagang bahay kubo na napapalibutan ng apoy. Sa gitna ng apoy ay may isang kumikislap na binhi at isang tinig ang bumulong sa kanyang tainga. Hanapin ninyo ang puno ng buhay. Doon nakatago ang tanging pag-asang mailigtas ang mahiwagang bahay kubo. Nagising si Lina na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung panaginip lamang iyon o isang babalang dapat nilang paghandaan. Nagising si Lina bago pa sumikat ang araw. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang sariwa pa sa kanyang isipan ang kakaibang panaginip. Tahimik siyang lumabas ng silid at naupo sa hagdan ng bahay kubo. Hindi nagtagal ay lumabas din si Mateo. Bakit ang aga mong nagising? Ikinuwento ni Lina ang lahat ng kanyang napanaginipan. Ang apoy, ang kumikislap na binhi, at ang mahiwagang tinig na nagsabing hanapin nila ang puno ng buhay. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Mabuti sigurong sabihin natin ito kay Tay. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang matandang magsasaka mula sa batis. Tahimik siyang nakinig sa kwento ni Lina. Hindi siya nagsalita kaagad. Sa halip ay tumingin siya sa malayong kabundukan. Panahon na. Nagulat ang mag-asawa. Panahon na para malaman ninyo ang lihim na matagal kong itinago. Pinapasok niya sila sa loob ng bahay kubo. Lumapit siya sa lumang aparador na yari sa Nara. Mula rito ay inilabas niya ang isang lumang mapa na nakabalot sa tela. Nang ilatag niya ito sa mesa ay nakita ni na Mateo at Lina ang larawan ng buong kagubatan. Sa pinakagitna nito ay may nakaguhit na isang napakalaking puno. Iyan ang puno ng buhay. Ito ang pinagmumulan ng lakas ng mahiwagang bahay kubo. Habang ligtas ang punong iyon, mananatiling ligtas ang bahay at ang buong kagubatan. Napatingin si Mateo sa mapa. Bakit hindi pa namin ito nakita? Nagpapakita lamang ang puno ng buhay sa mga taong may dalisay na puso. Biglang naalala ni Lina ang panaginip. Ibig sabihin, tinatawag tayo ng puno? Tumango ang matanda. Oo, ngunit hindi magiging madali ang paglalakbay. Maraming pagsubok ang naghihintay sa inyo. Hindi nagdalawang isip ang mag-asawa. Handa po kami. Ngumiti ang matandang magsasaka. Binigyan niya si Mateo ng isang maliit na kahoy na kwintas. Ito ang magtuturo ng tamang landas. Samantala binigyan naman niya si Lina ng isang maliit na sisidlan. Kapag nakatagpo kayo ng malinaw na bukal, punuin ninyo ito. Kakailanganin ninyo ang tubig na iyon.
Pagkatapos nilang magpaalam ay nagsimula silang maglakad papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang lumalakad, ay tila kusang gumagaan ang kanilang mga paa. Ang mga ibon ay lumilipad sa kanilang unahan na para bang sila ang gumagabay. Maya-maya ay narating nila ang isang ilog. Malawak ito at napakalakas ng agos. Wala silang makitang tulay. Mateo, paano tayo tatawid? Hindi pa man siya nakakasagot ay may isang matandang pagong na lumutang mula sa tubig. Tumingin ito sa kanila. Hindi lahat ng ilog ay tinatawid sa lakas. Kung gayon, paano po? Magalang na tanong ni Lina. Sa pagtitiwala. Biglang nagsimulang magliwanag ang tubig. Isa-isang lumitaw ang malalaking batong dating nakalubog sa ilog. Naging daan ang mga ito. Magkahawak kamay na tumawid sina Mateo at Lina. Pagdating nila sa kabilang pampang ay nawala muli ang mga bato sa ilalim ng tubig. Nagpasalamat sila sa matandang pagong. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit ng hapon ay narating nila ang isang malawak na parang. Sa gitna nito ay may isang napakalaking puno. Ngunit tuyot ang mga dahon nito. Patay ang mga sanga. Nalungkot si Lina. Hindi ito maaaring puno ng buhay. Biglang umihip ang banayad na hangin. Isang munting ibong puti ang dumapo sa tuyong puno. Umawit ito ng napakalambing. Kasabay ng awit ay isa-isang nagsimulang umusbong ang mga berdeng dahon. Namulaklak ang mga sanga. At mula sa pinakaugat ng puno ay lumabas ang isang kumikislap na liwanag. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Lumabas mula sa likod ng mga puno ang lalaking nakaitim na balabal. Hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang ilang maiitim na nilalang na may nagliliyab na mga mata. Maraming salamat, sabi niya habang nakangisi. Kayo mismo ang nagdala sa akin sa puno ng buhay. Napatigil sina Mateo at Lina. Nagsimula na ang pinakamahirap na pagsubok sa kanilang paglalakbay. Nabalot ng katahimikan ng buong kagubatan. Ang mga ibong kanina lamang ay masayang umaawit ay nagsiliparan palayo. Ang malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng mabigat na katahimikan, habang ang lalaking nakaitim na balabal ay dahan-dahang lumapit sa puno ng buhay. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang mga maiitim na nilalang. Namumula ang kanilang mga mata at tila naghihintay lamang ng isang utos. Ngumiti ang lalaki. Matagal ko nang hinahanap ang punong ito. Huwag mo itong lalapitan, sigaw ni Mateo. Napahalakhak ang lalaki. At sino ang pipigil sa akin? Isang palaboy na magsasaka? Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kahoy na kwintas na ibinigay ng matandang magsasaka. Kasabay nito ay nagsimulang uminit ang kwintas. Unti-unti itong nagliwanag. Napansin niyo ng lalaking nakaitim, kaya pala kayo ang napili. Bigla niyang itinaas ang kanyang maitim na tungkod. Agad na sumugod ang mga maiitim na nilalang. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa puno ng buhay. Isa-isang lumitaw ang mga tagapagbantay ng kagubatan. Mga nilalang na yari sa liwanag ang pumagitna kina Mateo at sa mga nilalang ng kadiliman. Nagsimula ang isang matinding labanan. Nagbanggaan ang liwanag at dilim.
Sa bawat pagtama ng kanilang kapangyarihan ay kumikislap ang buong kagubatan. Habang nagaganap ang labanan, ay napansin ni Lina ang isang maliit na siwang sa pinakaugat ng puno ng buhay. Naalala niya ang sisidlang ibinigay ng matandang magsasaka. Mabilis niya itong inilabas. Kasabay nito ay may isang malinaw na bukal na biglang sumibol mula sa ilalim ng puno. Agad niyang pinuno ang sisidlan. Pagkahawak niya rito ay nagliwanag ang tubig. Isang banayad na tinig ang bumulong sa kanyang puso. Ibuhos mo ito sa mga ugat ng puno. Hindi siya nag-atubili. Maingat niyang ibinuhos ang mahiwagang tubig. Sa isang iglap ay kumalat ang gintong liwanag sa buong puno ng buhay. Unti-unting nabalot ng liwanag ang buong kagubatan. Nagsimulang umatras ang mga maiitim na nilalang. Napasigaw ang lalaking nakaitim. Hindi! Muling uminit ang kwintas ni Mateo. Bigla itong nagbuga ng isang sinag ng liwanag na tumama sa maitim na tungkod ng lalaki. Sa lakas ng tama ay nabitawan niya ang kanyang tungkod. Pagbagsak nito sa lupa ay unti-unti itong naging abo. Nagulat ang lalaki. Imposible. Kasabay noon ay lumapit ang matandang magsasaka. Hindi pala niya iniwan ang mag-asawa. Tahimik niya silang sinundan upang tiyaking ligtas sila. Itigil mo na ang iyong kasakiman, sabi niya. May pagkakataon ka pang magbago. Ngunit sa halip na magsisi ay tumakbo ang lalaking nakaitim patungo sa puno ng buhay. Nais pa rin niyang angkinin ang kapangyarihan nito. Ngunit bago pa niya mahawakan ang puno, isang napakalakas na liwanag ang bumalot sa kanya. Napapikit sina Mateo at Lina. Pagmulat nila ay wala na ang lalaki. Naglaho rin ang lahat ng maiitim na nilalang. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Mas naging luntian ang kagubatan. Mas luminaw ang tubig sa batis. Mas dumami ang mga ibon at paru-parong lumilipad sa paligid. Ngumiti ang matandang magsasaka. Nalampasan ninyo ang pinakamahirap na pagsubok. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagdiwang ay nagsimulang kumislap ang pinakapuno ng puno ng buhay. Mula rito ay dahan-dahang bumaba ang isang maliit na gintong binhi. Lumapag ito sa mga palad ni Lina. Nang hawakan niya ito ay isang mahiwagang tinig ang nagsalita. Dalhin ninyo ang binhi ng pag-asa sa mahiwagang bahay kubo. Doon matutupad ang tunay na layunin ng inyong paglalakbay. Nagkatinginan sina Mateo at Lina. Alam nilang hindi pa nagtatapos ang kanilang misyon. Rang, nawawala ang inyong liwanag? Ngumiti lamang ang matanda. May mga tungkuling nagtatapos upang magsimula ang bago. Kinabahan ang mag-asawa at doon nila napagtanto na may isang huling lihim pang hindi sinasabi ang matandang tagapagbantay ng mahiwagang bahay kubo. Pagsikat ng araw ay muling nagising sina Mateo at Lina sa banayad na huni ng mga ibon. Ngunit kakaiba ang umagang iyon. Ang buong paligid ay nababalot ng isang gintong liwanag na hindi nila kailanman nakita noon. Lumabas sila ng bahay kubo. Sa ilalim ng bagong punong kanilang itinanim ay nakaupo ang matandang magsasaka. Tahimik siyang nakatingin sa pagsikat ng araw. Lumapit ang mag-asawa. Tay, mahinang tawag ni Lina. Ngumiti ang matanda. Alam kong marami kayong gustong itanong. Bakit po unti-unti kayong naglalaho? Tanong ni Mateo.
Huminga ng malalim ang matanda. Mahigit 50 taon na akong tagapagbantay ng bahay na ito. Nang italaga ako ng mga diwata, nangako akong iingatan ko ang kagubatan at tutulungan ang sinumang may mabuting puso. Ngunit ang bawat tagapagbantay ay may hangganan ang pananatili. Napayuko sina Mateo at Lina. Ibig sabihin po, aalis na kayo? Tumango ang matanda. Natapos na ang aking tungkulin. Tahimik na tumulo ang luha ni Lina. Hindi po namin kakayanin kung wala kayo. Ngunit marahan siyang hinawakan ng matanda sa balikat. Hindi na kayo ang dating mag-asawang palaboy na dumating rito na walang pag-asa. Ngayon natutuhan na ninyo ang tunay na kahulugan ng kabutihan, pagtitiis at pagmamahal sa kapwa. Sa sandaling iyon ay muling bumaba ang diwata mula sa gitna ng liwanag. Kasama niya ang mga tagapagbantay ng kagubatan. Lahat sila ay nakayuko bilang paggalang sa matandang magsasaka. Mabuting tagapag-ingat, sabi ng diwata. Natupad mo ang iyong pangako. Ngumiti ang matanda. At ngayon ay handa na akong ipasa ang tungkulin. Nagulat sina Mateo at Lina. Po? Lumapit ang diwata sa kanilang dalawa. Mula sa araw na ito, kayo na ang magiging bagong tagapag-ingat ng mahiwagang bahay kubo. Napaatras si Mateo. Kami po, wala kaming sapat na kakayahan. Ngumiti ang diwata. Ang kapangyarihan ng bahay na ito ay hindi ibinibigay sa pinakamalakas. Ibinibigay ito sa may pinakamabuting puso. Biglang nagsimulang lumiwanag ang bahay kubo. Ang mga dingding nito ay kumislap. Ang mga puno ay sumayaw sa banayad na hangin. Ang malinaw na batis ay lalo pang luminaw. Unti-unting lumapit ang mga hayop sa paligid at tila kinilala ang bagong mga tagapag-ingat. Lumuhod sina Mateo at Lina. Nangangako po kami. Iingatan namin ang bahay na ito. Tutulungan namin ang mga nagugutom. Magiging kanlungan kami ng mga nangangailangan. Ngumiti ang diwata. Iyan ang tunay na diwa ng lugar na ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang magsasaka. Panatag na ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang nabalot ng isang maliwanag na liwanag. Kasabay ng banayad na pag-ihip ng hangin ay naglaho ang kanyang anyo. Sa kanyang kinauupuan ay tumubo ang isang maliit na punong may mapuputing bulaklak. Tahimik na yumuko ang lahat bilang paggalang sa kanya. Lumipas ang maraming taon. Ang dating mag-asawang palaboy ay naging kilala bilang pinakamabait na tagapag-ingat ng mahiwagang bahay kubo. Ang sino mang dumating na may tapat na puso ay nakatatanggap ng pagkain, pahinga at pag-asa. Ngunit ang mga taong sakim at mapagmalaki ay hindi kailanman natatagpuan ang daan patungo sa mahiwagang lugar. Patuloy na namunga ang puno ng kabuhayan. Patuloy na umagos ang malinaw na batis. Patuloy na nagbantay ang mga nilalang ng kagubatan. At sa bawat gabing maliwanag ang buwan, makikita pa rin ang isang matandang magsasakang nakangiting naglalakad sa pagitan ng mga palayan. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihang ibinabahagi sa kapwa. Wakas.